January 5, 4 a.m., bago magsimula ang dagsa ng mga kababayan nating babalik sa trabaho pagkatapos ng New Year, magsisimula na tayo. And from December 24, 11 a.m., sorry, pakipalit na ito, to January 5, 4 a.m., so December 24, 11 p.m. to January 5, 4 a.m., 24/7 tayong magtatrabaho sa EDSA. So makikita nyo, hindi nyo makikita sa video, pero makikita up close, makikita nyo dyan yung mga bato, yung mga aggregates mas malalaki. Hindi ko kayo ngayon na napakapipino ng mga aggregates. So, sige. So, yan ang gagamitin ngayon ng bago. Okay? And finally, kasama din sa pagdidisenyo, pero later on na ito, mauuna muna yung daan ng sasakyan, yung sidewalk. Naalala nyo naman, nagkaroon kami ni Sec Banoy at mga representative ni Chairman Don sa EDSA. So, aayusin natin yung sidewalk, pero ngayon, inaayos pa yung design. No, kasama ng ating mga stakeholders. Kaya ina-assure namin sa inyo, ina-assure ng ating Pangulo na minimal ang magiging disruption nito sa ating mga motorista, sa ating mga commuter. Nandito kami ngayon, may babalik ko rin dun sa unang plano. Naalala nyo, nung unang, nandito din kami, mga 8-3 na tayo, no? Nasa DOTR pa ako noon, mayroong plano ang DPWH para ayusin ang buong EDSA. No? Very ambitious yung plano, pero ang sinabi ng Pangulo nung nakinig siya sa ating mga stakeholders, lalo na sa ating mga motorists, sabi niya, we have to find a better way. Yun ang sabi ng Pangulo. Kailangan naman talaga natin ayusin ang EDSA, hindi lang EDSA. Lahat ng mga kaya natin sa mga magiging syudad, kailangan talaga ayusin. Pero ang sabi ng Pangulo, kailangan minimal yung disruption sa mga motorista natin at sa mga commuters natin. At alam namin kasi na magdudulot ito ng kahit papaano ng traffic sa ating kalsada, pero sa tulong ng MMDA ni Chairman Dol, we'll make sure na kahit papaano ma-mitigate yung epekto ng traffic sa EDSA. Ganun din po na sa ating MRT3, kausap na rin po natin si GMI Papati at ang ating railway sector na dapat yung ating mga vagon ay parating maayos para makakasiguro ng ating kababayan ay masasakyan sila. At kung may dadagdag ko lang po, ngayong December 25, ilo-launch na rin natin yung 3 vagon ng Dalia. Kaya po sa ating mga kababayan, makakasiguro po kayo ng ating MRT3 at busway. Marami pong andyan kahit merong EDSA. Salamat po. Tawag din natin sa siguro stakeholders, yung kalimitan ng bumungkal sa kalsada rin. Mga water concession, yung telcos. Kasi I understand, once nalilihap na ito, magbabawal na segment sa bumungkal. Dahil alam naman ginawa ko, tapos bubungkalin din nila. Tapos normally makikita natin yung restoration ay hindi maayos. So, kaya pinatawag din po natin yung mga utilities and mga water concession. So, I'll give them